history, no? Yung mga rason na nabasa ng ating Supreme Court spokesperson basically pointed to the fact na walang specific law, may mga technicalities kaya pwedeng ilibing si former President Marcos sa libingan ng bayani. But I think the petitioners and a lot of us wanted them to look at history and not just technicalities. No? Ano bang ibig sabihin to sa ating kasaysayan kung ililibing si former President Marcos na isang diktador at napakaraming abuses na nangyari sa panahon niya na ililibing sa libingan ng bayani. So, iniisip mo yung nakaraan, which of course are the martial law victims, at yung bukas, which are a lot of the young people who in their lifetime makikita na nailibing ang isang diktador sa libingan ng bayani. So, I think I'm quite disappointed with the Supreme Court decision. And you're left scratching your head, no? Kung bakit ganito yung nangyari. Sir, what does that make us? So, anong nangyayari sa itsura ng bansa natin, sir? Well, again, no, a lot of the petitioners, kasama na rin tayo, wanted them to appreciate the case at the level of history, not just technicalities. Kasi yung technicality na hindi naman siya na-convict, nasa mga batas na naman natin na napakaraming abuso nung panahong yon, napakaraming biktima. We have laws that actually are trying to give reparations to martial law victims. Di pa ba sapat yun? So, it's really disappointing and that they decided that way. But at the end of the day, ang kasaysayan na lang yung manghuhusga sa atin. Sir, how will this... Kabilang sa mga dumalo, sina dating Pangulong Noynoy Aquino at Marojas. Kaya ako tumuo dito, naimbita ako dito, nakikisa ako sa yung sinasaayon ako yung pananaw nila. No? Pangalan nga, ilibingan ng bayani. No? Dapat ito ay parang binibigyan ng mga natatanging Pilipino ng sambayanan ng honor. At saka ayon ako sa mga nandito na hindi dapat na mailibing si Ginoong Marcos. Parehong lumaban kay Marcos ang mga magulang ni Aquino na sina dating Senador Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino. Pero hindi raw ito tungkol sa mga pamilya Marcos at Aquino, kundi sa pinagdaanan ng mga Pilipino ng martial law. Kung kalimutan natin yung pinagdaanan natin, merong isang matalinong manunulat na nagsabi, si George Santayana, those who forget the mistakes of the past are condemned to repeat them. Ulitin ko na, tagalogin ko na, no? Pag nakakalimutan natin pagkakamali na lumipas, hindi baka maulit. Garantisado maulit lahat to. Kanina, ilan pang anti-Marcos groups ang nagprotesta sa Korte Suprema. Karamihan ay mga kabataang may dalang mga litrato ng mga maestrado at may babaeng nakasuot ng Lady Justice costume. Natatakot tayo na kapag nilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani ay bibigyan siya ng parangal na naaangkop sa isang bayani. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, si Marcos ay hindi bayani, bagkus siya yung kontrabida ng kasaysayan ng ating Pilipinas. Hindi naman nagpatalo ang mga pro-Marcos. Isang vigil rally ang isinasagawa ng grupo sa tapat ng SC ngayon. Erwin, pasado alas 5 naman ng hapon ang dumating sa tapat ng Korte Suprema si Ilocos Norte Governor Amy Marcos kasama yung kanilang mga supporters. Nagmarcha sila sa kahabaan ng Padre Faura. Sa pangunguna ni Governor Marcos, nagsindi ng kandila at nagrosaryo ang grupo. Ayon pa kay Governor Marcos, hindi naman daw sila kampanteng papabor ang SC sa kanila. Pero nagdarasal raw sila na makuha ang 8 boto. Handa rin daw ang pamilya Marcos na irespeto anuman ang desisyon ng Korte Suprema. Narito ang pahayag ni Governor Marcos. Siyempre, alam naman nila na kailangan manaig ang batas. Sa ibabaw ng lahat, andyan ang batas, sundan natin. At kami naman ay tatalima sa anuman na sasabihin ng ating Korte Suprema. Inaasahan lang namin, siyempre, na pagbigyan na kami pagkatapos ng 27 anyos, panahon na makapag-move on, ilibing na yung nakaraan at tuloy-tuloy na ang paghilom ng ating bansa. Erwin, natanong din si Governor Marcos tungkol sa mga report na di umano'y pabor sa kanila ang desisyon ng SC. Ayon kay Governor Marcos, hindi siya naniniwala sa mga hula-hula. Samantala, dito na raw magpapalipas ng gabi ang mga Marcos supporters kung saan bukas din inaasahang magsasagawa rin ng hiwalay na protesta ang mga anti-Marcos. Pinabura ng Korte Suprema ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Mula sa Supreme Court, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live.
Magandang hapon, Roderick. June, nagbunyi nga ang pamilya Marcos at yung kanilang mga taga-suporta dahil makalipas ang mahigit 27 taon, matutupad na rin yung kanilang pangarap, yung kanilang ninanais na maipalibing ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa botong 9-5, dinismiss ng Supreme Court ang 7 mga petisyon na kumukontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Korte Suprema, nasa kapangyarihan ni Pangulong Duterte na ipalibing doon si Marcos at walang batas na nagbabawal dito. Kwalipikado rin nila si Marcos na mailibing doon bilang dating Pangulo, mambabatas, sundalo, veterano at Medal of Valor awardee. First, no grave abuse of discretion on the part of the President in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani, because this was done in the exercise of his mandate under Article 7, Section 17, the faithful compliance of the laws clause of the 1987 Constitution, and that there is no law that prohibits the burial of the Marcos remains at the libingan ng mga bayani. Sinulat ni Justice Diosdado Peralta ang desisyon na sinang-ayunan ni Justice Presbitero Velasco Jr., Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brion, Mariano del Castillo, Lucas Bersamin, Jose Perez, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Tutol naman sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at sina Justice Marvic Leonen, Francis Ardeleza at Alfredo Benjamin Caguiwa, habang nag-inhibit si Justice Bienvenido Reyes. May hiwalay na opinyon sina Justice Brion, Perez at Mendoza na nagsasabing hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa utos ni Duterte na ipalibing na si Marcos. Ayon naman kay Chief Justice Sereno, taliwas ito sa obligasyon ng bansa na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Sinabi naman ni Justice Carpio na hindi karapat-dapat malibing doon si Marcos dahil mismong ang taong bayan ang nagpatalsik sa kanya sa pwesto sa pamamagitan ng People Power Revolution. Para naman kay Justice Leonen, hindi bayani si Marcos at hindi ito karapat-dapat tularan at gawing inspirasyon ng mga Pilipino. Dismayado naman ang mga petitioner sa naging desisyon ng Korte Suprema. Plano nilang maghain ng motion for reconsideration. Nakalagay sa batas kasi yung mga presidenteng ilibing doon worthy of emulation. Unless sabihin ng Korte Suprema na worthy of emulation si Marcos, therefore hindi siya nag-violate ng batas. So, may karapatan ang presidente na mag-decide as long as it does not violate the law. Nagbunyi naman ang pamilya Marcos sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kay Presidente Duterte, maraming salamat. Hindi namin hiniling ito nung kampanya. Pumunta siya sa Ilocos Norte. Nagulat ako dahil sinabi niya na ibig daw niya na maituloy na yung libig. Hindi naman siya state funeral, kundi soldier's burial lang. Yun lang naman hinihingi namin. June, kaugnay nga ng desisyon ay binawi na rin ng Korte Suprema yung status quo ante order na pumipigil na sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. At ayon dito kay Governor Amy Marcos, pag-uusapan pa ng kanilang pamilya kung kailan isasagawa yung libing at hihintayin pa muna nila na makakuha ng kopya ng kabuuan nitong desisyon ng Korte Suprema. Ma'am, anong nararamdaman ninyo that the SC allowed a hero's burial for your father? It's a state burial and we're delighted. It's been 27 years napakahaba na ng panahon sa wakas. Nabigyan na ng karapatan ng tatay ko na Ma'am, was this expected? Wala ko kami ina-expected. Puro trabaho lang at dasal. Kaya maraming salamat sa Suprema. Higit sa lahat, maraming salamat sa may kapal. Hindi pa rin pala kami nakakalimutan. I'm so grateful. Thank you very much. At makikinig tayo ng 1:30 kung ano yung dahilan ng ating Korte Suprema. Interesado rin kami kung anong pasihan nito. Dahil baka may tuloy-tuloy pang mga MR. Ma'am, do you feel vindicated given all
all the criticisms against your family over the years? Tagal ko na nakalimutan yung mga alitan na yun eh. Tuloy-tuloy lang. Nanonood naman kami, tuloy-tuloy lang namin. Ma'am, tingin niyo nakatulong that President Rodrigo Duterte favors the hero's burial of your father? Hindi ko alam kung may influensya, wala naman siya na-appoint sa Supreme Court. Pero syempre malaking bagay sa public opinion, napaka-popular ng Presidente Duterte. Kahit hindi namin hiningi noong ba, nung nangangampanya siya ng 2015, pinangako na niya sa Ilocos. Ma'am, what initial plans for the burial? Ano po initial plans? Wala pa, hindi ko pa nakakausap ang mami ko at si Bongbong na-stack up na sa Tacloban. Tapos sabi ko muna sila kung ano. At syempre, ito ay goal ng Secretary of Defense. Sila may hawak ng libingan. So, up to them. Up to them. But ma'am, if you do it as soon as possible, ma'am? Well, syempre, kasi simple lang naman eh. Soldier's burial lang naman yan eh. Wala namang bongga-bongga. Ma'am, for at the same time, healing and reconciliation. Yes, talagang maraming salamat sa ating Korte Suprema. Malaking bagay din to para sa ating bagong Pangulo na nanawagan para sa paghihilom at pagkakaisa ng bansa. Kung kaya natin kausapin ang ating mga kapatid na Muslim, kaya natin kausapin ang mga dating NPA at CPP, kaya rin naman siguro pagbigyan ng mga Ilocano at lahat ng loyalista sa Metro Manila, Southern Tagalog, sa Region 8 at Tacloban, sa lahat sa amin na nagmamalasakit sa aking pamilya. Ma'am, apilan niyo sa mga anti-Marcos groups. Well, sa akin kasi, galangin natin at tumalima tayo sa hatol ng ating Korte Suprema. Mangibabaw ang batas bago ang lahat at kung ano man yung ating sama ng loob, pwede tayo magdebate hanggang kingdom come. Para sa akin, ang tatay ko ang pinaka-the best. Siyempre, ako alam. Sa kanila, galit na galit sila. Huwag na tayo magdebate kung ano man ang galit, pagpopoot, hinanakit sa inyong puso. Let it go na po. At pagpapatawad na lang, mag-move on na tayo, magkaisa ng Pilipinas at isang buong bagong Pilipinas ang ating itatag. Ma'am, mensahe po sa hundreds or supporters na nandito yun na naiyak din pagkadinig nila. Yes, maraming salamat sa mga nanggaling pa sa Davao, galing pa sa Visayas, higit sa lahat yung mga galing sa Solid North na talagang naglakbay. 2-3 beses na to, ako'y nahihiya na nga sa kanila. Sabi ko, huwag na kayong pumunta, ayaw paawat. At higit sa lahat sa marundong nilang pagdadasal. Pati yung mga maliliit nilang anak, binitbit, kahit mainit, kahit napakalayo. Dahil sabi nga, nakikinig daw ang langit sa maliliit na bata, kaya binitbit pati anak nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itutuloy natin to. Huwag tayong magmalaki, huwag tayong mangibabaw. Ang atin ay bigyan ng tulong ang ating bagong Pangulo, magkaisa tayo at huwag na rin tayo magalit sa sino man hindi sumasang-ayon. May day po po maisip po kailan Wala kaming kaplano-plano. Ang Supreme Court ang inaantay namin at hindi ko alam kasi kailangan makinig muna tayo sa hatol nila kung meron pang motion for reconsideration at iba pa. Napakarami kasing petitioner eh. But ma'am, if it were to, deep in your heart, inaasahan nyo to na ito talaga? Wala akong inaasahan. 27 years na eh. Mahirap na umasa. Parang tumanda na ako sa kakaintay. Ganon. Pero sa kabila nito, it's a personal victory for me. Kumbaga, sa mga anak, may kanya-kanyang papel. Yung kapatid ko, kailangan lumaban sa politika. Si Bongbong yun. Ako naman yung daughter eh. Ang parang inatasang papel ko naman eh. Kailangan malipin ko yung tatay ko. Kaya para sa akin malaking bagay ito. Ito yung huling habilin niya. Minsan di ko maintindi kung bakit kailangan pa sa libingan. Ano ba naman, marami naman libingan dyan. Andyan naman Ilocos, kaya laki-laki. Subalit, sundalo yung tatay ko eh. Nasa isip niya na kailangan yung ospital ng sundalo. Kailangan kasama niya yung mga kawal. Kailangan sa libingan siya magmamamaya pa. So, ayun. Ma'am, sorry po. Sinasabi ko kasi nung kami lang sa'yo. Ang worry mo yung ending ng putong sa saga ng martial law na binayan. Ayoko na mag-comment kasi happy-happy ako. Emotional ka na reach out to them, ma'am. Emotional ka ngayon, medyo teary. Yeah, malaki bagay kasi ito sa akin eh. Kasi parang
ito yung pinangako ko na hindi ko matupad-tupad. Magte-30 anyos na, nagtandaan na kami, may apo na kami, wala pa rin nangyayari. So kung maisatupad ko to, parang malaking bagay para sa amin ng nanay ko. Alam na ni Ma'am yung madam. Hindi ko pa nakakausap, tumakbo ko rito kasi ayoko paniwala. Ganun ka-tense ako dito. Tumakbo muna ako sa Supreme Court para malaman kung totoo nga itong sinasabi na nanalo dito. Ma'am, if it were up to you, would you want your father to be buried within the year? Para sa akin, sa habang ng inantay, paspasan na natin. Total, simple lang naman. It's just a soldier's burial. Wala naman bonggang-bonggang state funeral at ano-ano pa. Ibigay lang yung nararapat, yung simpleng marcha, yung simpleng libing na kasama ng bandila. Yun lang naman ang inaasahan niya eh. Sir, ma'am, do you have a date na? Wala, hindi pa kami nag-uusap ng pamilya, hindi pa namin alam kung ano ang mga susunod na legal moves. Hindi rin namin nakakausap pa sina Secretary Lorenzana, ang mga general at yung mga talagang namumuno dyan sa libingan. Pero pa-follow na yun, ma'am, ano? Pa-follow na yung decision na. Pa-follow na yung pag-usap mo na Secretary Lorenzana. After this? Yeah, oo. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung convenient, yun na agad-agad. No fuss, no fuss. Let's do it lang. Ma'am, yuko ka. May camera sa likod. Okay, tama na.